Oh, wala siyang kasama. Mag-isa lang siya. Siya lang. Oh, kaya, Daddy mo. pag pumasok ka, dapat upo ka na din sa upuan. Si Lena naupo yun sa upuan. Hindi ako kasama sa loob. Hindi. Iniiwan ko na siya sa school. Si ate din. Si ate din, iiwan na din sa school. Diba sinusundo nyo si ate? Susunduin ka rin ni Papa pagtapos ng school. Kaya upo ka lang dun sa school. Susunduin ka naman ni Papa eh. Ha? Ito po ako. Ha? Napapatulog. Tapos sundo Papa. Tulog, Papa. Tutulog si Papa, hindi ka masusundo. Ato pa. Ato. Lastik ka. Dahil mong dahilan na. Matutulog si Papa tapos hindi ka masusundo. Ganon. Inadidi pa. 1 oras lang naman eh. Ang oras lang, ayaw pa umupo. Upo ka sa upuan. Ang ganda kaya nung upuan. Tingnan mo yung mga bata doon. Naupo sila. Lahat ng bata naupo. Bababa, paglalabang din mamaya. Gamit naman ni ate. Tutulog ka naman niya. Aba? Mamamalingki pa ako. Ha? Mamamalingki. Ikaw? Bababad? Ano? Labang ko na yung mga puti kanina. Bukas, magsusulat na yan ng line, si Eda. Pagdating ni ate mo, magpaturo ka. Ha? Bebe? Ito, naman na. Susulat sila. Ano sinusulat? Naguguhit-guhit. Magsulat-sulat ka kahit ano. Pupunta ka na lang dito. Sino kasama mo? Papa, saka ate, saka ila. Anong sasakyan nyo? Sa chichen na. Chichen to. Kasi malayo yun. Malayo ba ito? Oo. Hindi na maglalakad. Hindi, malayo din yun. Kasi tayo pati bus. Tsaka basta sasakay. Sige. Pati ako suka doon. Inom tayong Bonamil para tayo na isumuka. Hindi. Malayo to, bebe. Bebe, malayo ito. Kailangan mo mag-airplane. Ano? Sasakay ka ng eroplano po. Ayaw ko doon. Pati Bakit? ako suka doon. Pati wala ko pati. Kamot. Pati ako sipon. Kailangan mo sumakay ng eroplano. Pag hindi ka sumakay, hindi ka makakarating dito. Gusto ko pati bus. Pati suka ako doon. Susuka ka sa eroplano? Ako airplane. Oh, sasakay sa airplane. Pati ako suka doon. Susuka ka din sa airplane. Ano sasakyan mo papunta dito? Hindi lang. Pag airplane ka, pwede kang pumunta dito. Nasakay ka ba ng airplane? Pati wala nandito. Airplane wala. Wala dyan airplane. Hindi ka makakapunta dito. Customer. Bus na lang. Hindi naman makakarating dito ang bus kasi tatawid ng dagat. Dagat. Wala dito. Airplane bus na kami bus. Magbabas lang kayo, walang airplane. Ay, wala dito ang airplane. Pupunta ka dito. Alam mo, may airplane. Magbabas ka lang. Oo. Hindi malayo. Aba. Malayo to, baby. Kailangan talaga airplane. Airplane. Oo. Ano to ganito? Airplane. Matagal yung airplane. Oo. Bye-bye.
Balik sa dati nating hair. Napaiksi masyado yata. Ayos lang ba? Kapag extra prof mo daw ba ay hindi naman nilibago kapag first timer dito sa Hong Kong mag-a-apply or mag-DH. Para sa akin, galing ako ng Saudi and malaki din yung pagbabago or malaki din yung adjustment nung nag-apply ako dito sa Hong Kong. So just prepare yourself and sa mga nagbablog na dito sa Hong Kong, manood kayo ng mga experiences para prepare kayo. Sabi nga nila, i-expect the worst pero ipagdasal natin yung best na mangyayari sa atin dito sa Hong Kong. Hindi naman na itadhana ni itadhana mo na rin. So lahat tayo iba-iba ng tadhana. So try your luck, malay natin, malay mo malakas ang kapit mo sa taas. Ang saklap nitong nangyari kay Kabayan, hindi pa man lang nakikita yung amo, wala nang pag-asa, pinauwi na agad ng Pilipinas. Ganito kasi, nag-medical daw dito sa Hong Kong. So yung mga baguhan dyan, kapag dating po ninyo dito sa Hong Kong, ewan ko lang ngayon ng experience ko at experience ni ate, nagme-medical pa po. Ano yung mga medical? Yung dugo mo, yung ihi mo, at saka x-ray. So kung itatanong nyo kung okay yung scoliosis ko, okay naman kasi mild lang po yung akin. So tinanggap naman siya ng agency at ng amo ko. Tapos, itong si ate, syempre sa dugo, may nakita daw na ewan kung ano yung nakita ng doktor na hindi siya pwedeng pagtrabahuhin. Sabi ko, bakit ganun? Sa Pilipinas, 2 beses din ang medical namin eh. Merong pre-medical at final medical. So, 2 beses hindi nakita. So, ayun, sayang yung mga ginastos niya lahat kasi nga, kailangan muna siyang magpagaling sa Pilipinas bago ulit mag-apply. Pero pwede naman siyang gamutin. So, yun yung maganda. Kaya lang, ayun nga, ayan, sinasabi ni ate na iyak kasi nga, sayang yung gastos, yung pagod. Pagdating mo dito, di mo pa nakikita yung amo mo, ganyan na yung nangyari. And mahigpit din yung amo niya, hindi tinanggap guys. Dito na lang sana magpagamot, ganon. Hindi siya tinanggap. So, kailangan tingnan nyo muna yung mga sarili nyo sa medical doon sa Pilipinas. Dapat walang pineke. Kasi pagdating dito, mahigpit dito. Wala rin kayong kalalagyan kapag may mga findings kayo sa medical. May chika ako sa inyo. Alam nyo ba na sinasabi nila yung mga OFW walang ipon? Alam nyo kung bakit talaga yung totoo? Nasa MP2 na kasi yung pera namin. Ikaw ba? Nasa MP2 ka na rin ba? Kadalasan nga dito sa Hong Kong, bawal magluto tayong mga DH sa loob ng bahay ni amo. Meron lang mga masaswerte. Katulad ko, hindi rin ako swerte. Pero ngayon, dahil nag-travel ulit ang mga amo ko, mga laya sila, so ayan, nagluto tuloy ako ng kanin. Isang buong kanin yan. Babaunin natin paglabas. Dahil magkikita-kita kami ngayon ng mga pinsan ko. Yung mga kakilala ko dito, ayan, kamatis na may itlog. O, diba? Tapos, meron din tayong baon dito na tubig, mga prutas. Ang laman ng bag ko talaga, puro pagkain. Kaya wala silang mananakaw. O, kahit pa yan, bukas ko lang yan, maglakad ako dyan sa Central. Walang mananakaw, puro prutas ang laman. Korean or Japanese style ba ng profile pic ang gusto mo? Punta na kayo dito sa Yunlong. Sobrang fresh pa ng hangin, tapos madali lang din puntahan. Ang ganda rin ng mga view dito na pwede nyong pagpicturan at pang-post nyo sa inyong mga FB. Ito nga yung tinatawag na pagoda dito sa Yunlong Park. Longping Station lang, tapos hanapin nyo yung bus na K68, tapos yun, bababa na kayo ng Yunlong Park. Ang gaganda rin ng malalaking mga puno dito. Sarap mag-picture-picture. Pwede nyo rin palang akitin itong pagoda. Makikita nyo sa taas yung view ng Yunlong, pero hindi ko na kinary guys, sobrang taas at sobrang init ngayon. Maganda siguro mga winter para hindi pagod masyado at hindi pagpawisan. Pag pumasok ka pala dito ay makikita mo ang napakaganda nilang arrangement na tirahan ng mga ibon, iba't ibang uri ng ibon. So kung hilig mo ang nature ay mag-i-enjoy ka talaga dito. So sa mga baguhan, kung hindi nyo pa nadadalaw to, ay tara na dito sa Yunlong, New Territories. Ito nga pala yung park na unang-una kong napuntahan dahil nga taga dito ako sa Yunlong. So yung mga pinsan ko ay pinuntahan nila ako dito at naipasyal nila ako dito sa pagoda. Nagtry nga kaming umakit, baka 2 hagdan lang ako, hindi ko na kaya, baba na ulit tayo. Ang init, grabe. Pagbaon rin pala kayo ng pagkain at saka ng mga panlatag, pwede rin kayo dito. Sobrang fresh na fresh talaga ang hangin at mapresko din. Pwede nga ditong maglatag sa mga ilalim ng puno. Makikita nyo, sobrang daming tumatambay dito ng mga Pinay. Kahit nga mga Chinese nandito rin minsan naglalatag, nagpipiknik sila at syempre hindi mawawala yung mga Indonesian din. At dahil nandito na rin yung pinsan ko sa Hong Kong at dito sa Yunlong yung amo niya, so baka dito na rin kami laging tatambay. Mapresko naman at maganda pag winter dito. May pa-surprise daw si amo. Kunin ko daw sa labas. Tara! Wow! Surprise to. Hagdan daw to. Kasi para hindi daw ako mahirapan maglinis ng kisame. Lahat daw ng kisame, malilinis ko na ngayon. Kasi may hagdan na ako. Wala na daw akong irereklamo na hindi ko abot yung kisame. Galing! Thank you! Ang galing! Bait talaga ng amo ka!
pa si amo na maglagay ng CCTV sa aking kwarto. Bago lang daw siya dito sa Hong Kong. Hindi niya daw kasi alam yung mga rules about dito. So, para sa akin, siguro kung ikaw lang yung nandiyan sa kwarto, hindi naman pwede na lagyan nila yan ng camera. Katulad ko, walang camera yung kwarto ko kasi ako lang yung nandito. Pero, kapag meron ka sigurong alaga, like newborn, pwede nilang lagyan yan kasi para ma-monitor yung bata. Ganun kadalasan dito sa Hong Kong. Pag may kasama kang alaga mo, may CCTV talaga dyan. Huwag kayong masyadong matakot sa CCTV kasi protection natin yan. Basta wala naman kayong ginagawang masama, huwag kayong matakot. Yung feeling na parang nasa Pilipinas ka lang, nakakatuwa kung ano-anong mga nakatanim dito. Tara, tingnan natin. Ito na ako sa Pilipinas. Joke lang. Kukuha tayo ng dahon ng saging dito sa farm ni Lolo. Sobrang daming mga tanim-tanim dyan sa taas na langka, ng kung ano-ano. Ang galing, no? And sobrang dami ding niknik, kaya bilisan natin. Ang daming lamok. Pag sinabi kasing Yunlong, talagang yan ay probinsya. Kung baga sa atin ay Bicol. Tapos sa Manila naman ay yung Central. Kaya dito sa amin, ayan ang itsura. Talagang mala probinsya. Totoo ba na dito sa Hong Kong, yearly daw nakaka-uwi ang mga DH? For my experience guys, hindi ako pinauwi ni amo nung nag 1 year ako. And mga-accumulate, though magiging 14 days yung ating leave for 2 years. Hindi siya mandatory na kailangan umuwi ka pagka 1 year ka na. Pero may mga amo din dito na pinapauwi talaga yung mga helper nila kapag magbakasyon sila. Pero madalas pamasahe ng kunyang. Meron din naman ang mga pag sinabing pauwiin ka is pamasahe din ng amo. So swertihan na lang din, depende. Minsan mas mahaba pang oras pero buo pa rin yung sahod mo. Walang kaltas kahit nasa Pilipinas ka. Iba-iba ang mga amo guys. Iba-iba pero hindi mandatory. Pero wag tayong aasa ha kasi may mga amo talaga na hindi nagpapauwi katulad ng sa akin. Ayaw niya. Noon nagpaalam ako, hindi talaga ako pinauwi. Dito naman siguro ako sinuwerte sa mga amo ko. Ang dami nila magbigay ng pagkain. Grabe, lunch, dinner. Ito din yung pinagdadasal ko dati nung nag-a-apply ako. Sabi ko sana hindi ako magutom sa dadatnan ko ng amo. Thanks God dahil dininig ni Lord yung panalangin ko. Pero sobra-sobra na. Minsan kasyosyo ko ng basurahan. Baka ako'y magindang buhala pag kinain ko lahat. Sobrang high-tech talaga dito sa Hong Kong guys. Kalain mo yun. Meron ako nakakwentuhan kanina. First time ko itong marinig na isang Pinay na may pinapadala yung amo niya sa kanya na GPS. Ganito lang siya kaliit guys. So, tapos laging nasa bulsa lang nakalagay. 3 weeks pa lang siya dito and mag-isa lang yung alaga niya. Kahit saan daw sila pumunta. Dami kasing activity and parehong may trabaho yung mga magulang. So, kapag bago ka lang dito sa Hong Kong, mag-expect ka na ng mga ganito. Buti nga si kabayan sinabi sa kanya na may GPS. Baka yung iba naglalagay lang dun sa mga bag ng bata or sa bulsa ng bata. High-tech na high-tech sa Hong Kong. Kaya, okay lang yan. Kahit siguro day off natin nung nalalaman nila kung nasan tayo maglalagay ng GPS. Hindi natin alam. Hand wash ba ang damit mo sa paglalaba mo? For my experience guys, dalawa ang washing machine dito sa bahay ni amo. So, isa sa akin at isa sa kanila. Merong mga amo na sa sensitive. So, pinapa-hand wash nila yung mga kunyang na mga damit. Hindi pinapalaba doon sa washing machine ng amo. So, prepare yourself. Mag-gloves na lang kayo. Parang nasa Pinas lang din tayo. Kamay-kamay. Diba? Ang tagal nating nagkamay kasi hindi pa natin afford ang washing machine dati. Nice. Buong pamilyang katulong. Ano ba naman yan? Grabe, bakit ano ba yung meron sa pagiging katulong? Yan yung trabahong nakikita mo, yung paraan na nakikita mo para maiahon sa hirap yung pamilya mo, para mapakain mo yung mga anak mo. Ano bang problema sa pagiging katulong na kumikita ng 36,000 to 40,000 a month? Diyos ko, baka mas malaki pa sinasahod namin sa'yo, ate. Magkano ba sahod mo? Chares. Pero na kaming inaagrabyado, ito yung marangal na paraan na nakikita namin para mapakain yung pamilya namin. San ka pa? 36 to 40,000. Katumbas ng mga hawak ko na to ang sweldo ko. Kung gaano to kamahal. Grabe. Alam niyo kung ano to? Ito yung favorite ko na inilalagay sa soup. Dahil maganda ang benefits niya. Lalo na sa skin. Dahil nagko-contain siya ng collagen. Kaya pag binigyan kayo ng soup na may kasamang ganito, kainin nyo kahit iba yung lasa. Nung una ako, hindi ako sanay. Pero nung nalaman ko yung benefits niya, ay kain talaga ako. Ang mahal pala nito guys. Fish maw ang tawag dito. Search nyo sa Google.